Mahalaga ang buhay sapagkat ito ay biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos. Hindi natin karapatan yung buhay eh. Ano? Ito ay kusang loob na ipinagkakaloob ng Diyos. Meron ngayong isinusulong sa mababang kapulungan ng Kongreso na tinatawag nilang Reproductive Health Bill na naglalayo na isulong yung pagpipigil ng pagdami ng Pilipino kasi sabi nila mayroong overpopulation. Sa mga araw na nagdaan, napapaharap na muli ang simbahan at tinutuligsa na sinasabing nakikialam sa mga issues na narito ngayon sa ating lipunan. Ngunit ang nais kong bigyan din, mga kapatid, ang simbahan ay mananatiling gumagabay, mananatiling mapagbantay sa kanyang kawan upang ang mga ito ay kanyang patuloy na gagabayan tungo sa isang landas na siyang makakapagdulot ng ikabubuti ng karamihan. Kaya nililinaw lamang namin na hindi tutol ang simbahan sa responsible parenthood. Tutol ang simbahan sa pamamaraan. Unang-una, tinututulan ng simbahan ang contraceptives. Sa salita't salita pa lang, contraceptive, conception, kontra sa pagkakaroon ng buhay. Mayroong mga kontraseptibo na nagiging dahilan para ilaglag ito. Maraming mga kontraseptibo na kung tawagin ay abortifacient, nagiging dahilan para yung simula ng buhay ay ma-terminate o maalis. Pangalawa, iniiwasan ng simbahan yung tinatawag na contraceptive mentality. Yun bang basta mag-enjoy na lang ang tao at gumamit ng pills ay okay na? Ang solusyon dito ay paramihin yung gagawin ng mga tao, hindi bawasan yung mga tao para guminhawa ang buhay. Harapin natin yung tunay na problema. Kasi kuminsan, ang dali-daling gumawa ng solusyon. Kaya mahirap ang Pilipinas kasi maraming tao. Para umulad ang Pilipinas, bawasan ng tao. Mas productive ang isang bansa kung marami nagtatrabaho para dito. Marami pa tayo't malawak na lugar na pwedeng tirhan ng tao, kaya lang nagko-concentrate ang tao sa Manila. Bakit? Gusto ng trabaho. Mahirap ba tayo dahil maraming tao? O merong pang mas malalalim na dahilan? So sa pagsusulong ng buhay, pinoprotektahan natin ang buhay ng tao magmula sa pagdadalang tao ng isang ina hanggang sa oras ng kanyang kamatayan. Dapat ito ay protektahan sapagkat ang buhay ay sagradong kaloob ng Diyos. Kaya hindi dapat malagay sa panganib ang mga pinagdadalang taong sanggol. Manatili tayong matatag. Labanan natin ang anumang mga bagay na makakasira sa pamilya. Magkaisa tayo at magtiwala tayo sa kakayanan ng bawat mananampalataya dahil tayong lahat ay biniyaan ng Diyos. Muli mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat.